So mga boss, short unboxing video muna ulit tayo ngayon. Lahat kasi ng appliances namin dito, pinaglalagyan ko na ng voltage regulator. Lalo nga, nauna na yung kailang order ko dito. Nauna na yung sound audio video system ko. So ito ay dito naman sa computer. So ito, meron na rin. So lahat nilagyan ko kasi dito, ang voltahe mga boss sa gabi maabot ng 245, 247. Tapos standard na sa kanya yung more than 230. Buti nga ngayon, 225. So, unitin natin to. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. At yan mga boss, ito pala yung kumakalantog. Yung handle niya, yan o. Yung handle mga boss ay naka-detach. So tingnan natin kung walang na-disgrasya sa loob. Huwag naman sana. Dahil okay na okay yung bili ko nung last time dito sa same store ako bumili. So huwag naman sana. Madali naman ikabit to. Kaya pala may lumalago to. Tornilyo pala yun. Initial, wala naman tayong nakikita. Problema pa, sana. Pero hindi natin ito pwedeng andaran, i-test ka agad kasi may nadetach na tornilyo. So may mga, yung dati ko ganun din, mga yupi-yupi yung mga kanto. Pero ito, servo talaga. Kaya bumili ulit ako sa kanya eh. Asan yung ano? Yan o. Yung handle niya. Yung nut na sa loob. Yun na lumalago to. Yan o. Yung tornilyo. Set aside ka muna. Kailangan tayo ng screwdriver. So same ang tatak dun sa una kong binili. 1,500 sana makita. Ito pa. 1,500 BA. Pero okay naman. Yung nasa loob ko, pati aircon sinama ko eh. Hindi naman siya umiinit. So tingnan natin, hanapin natin yung tornilyo. Tanan! Ayan siya. Makakuha ko sana kung saan. Yun, nakuha ko na isa. Dito isa. Isa pa isa. Iisa, mga boss. Bakit iisa? Matay tayo dyan. Hindi natin siya pwedeng andaran. Kung nahulog naman siya doon sa plastic, di dapat nasa plastic. Nasaan ang isa? Iisang nut ang naandito. Ano man nakadikit dito? Wala din. Binalibaliktad ko na siya. Isa lang talagang nut ang nakuha ko. Then pinlashlight natin itong ilalim para makita kung merong sumasayad. Anyway, testing natin, syempre. So okay lang, kahit na ganon na wala yung isang tornilyo niya, gawan ko na lang ng paraan. So ang tanong, kasi yung isa, napakaganda ng voltahe niya. Tingnan natin kung kita. So doon sa teka, baka makakuryente tayo. Ayan, sakto 220.6 yung 110 niya, 110 point, walang point, 0.0, sakto, galing. So ito 220
Hindi na dapat ng ano. Yan, 221.1 ngayon. At servo talaga siya mga boss. Loob niya, napakaganda nung toroidal niya. Ano? So, andar yan, baka tayo makalimot. Ano? Ito yung brand. Ito yung una kong binili. So, ang dala niyan, mga boss, aircon. Ito. At etong audio system ng channel. So, by the way, ang voltage adjustment ko niyan is yan. Usually 225, 224, ganyan. Doon siya naglalaro. Medyo nag-increase ako ng konti. At ganun din yung gagawin ko sa kabila. Yung malamang siguro 225 din. Total, bukas na rin siya ngayon. I-adjust ko na. Plano ko dito, dalhin din yung aircon. So, yung malapit sa 230 ko siya isa-set. So, ganun din, 225. Ang kagandahan ng ganitong mga transformer, mga boss, smooth yung transition niya sa pagpapalit ng voltahe. Kung may mag-fluctuate man, hindi siya yung kagaya sa relay type. Nalilipat siya ng ibang relay. So, nagkakaroon doon ng fluctuation. So, on natin. Siyempre, pag mag-a-adjust kayo niyan, dapat may nakakabit kayong voltmeter. Ayan. So, ito yung adjuster niya, yung blue na yan, yung pipihitin yun. Mas maganda kung ang screw nyo ay yung plastic, ano. Ito, ang ginawa ko, para sigurado, nilagyan na lang ng tape. Wala kasi ako ng plastic na screw. So, naka-on tayo, at yan ang voltahe niya. Ang galing ng adjustment nila, 220 talaga. So, gaya nga ng ano, gagawin ko siyang 225, ang pag-adjust niya, nakangata lang kamay ko. So, habang pinipihit nyo, tinitingnan nyo yung tester nyo sa voltahe. No? Ayan, kagaya ngayon, tumaas na. Naging 221, pihit ulit ako. 222, pihit ulit konti. 223, pihit ulit konti. Gagawin natin yan, 225. 224, konti na lang. Konti na lang pihit. Pwede na rin yan. Ayan, malapit na. Yon. So, yan ang magiging adjustment niya. 225 volts. So, ang dadalhin nito mga boss ay ref, aircon, at yung computer. So, sinukatan ko naman lahat yon kung ilang watts ang consumption. So, kakayanin naman ito. So, nabalik na uli natin. Nakabit ko na yung kanyang handle. Pansin nyo, pag nag-on tayo, hindi agad siya bumubukas. So, may konting delay. Isa yon sa feature. Plus, eto. Meron talaga siyang delay. So, hindi pa naka-engage yung delay niya. So, pag gagamitin nyo ito sa mga kagaya nyo sa rep, mas maganda naka-engage to. So, bayaan nyo muna siyang naka-normal, buksan nyo. Tapos, after niya mag-release ng kuryente, mag-regulate, saka nyo ito ibaba. So, ang purpose nito, just in case nag-fluctuate yung kuryente, yung biglang namatay, tapos biglang mabubuhay, eto, hindi agad mabubuhay. May ilang minutes siyang delay. So, protected yung appliances nyo. So, hanggang dito na lang muna ulit mga boss. At abangan nyo ulit yung ating mga susunod na video. Susunod, hindi ko pala na-edit maintenance ng ampli. Ano pa ba? Yung paggamit ko ng GX1U as base driver, kung pwede. So, makikita nyo yan.